Ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat at muli ay naririto ang inyong lingkod, Pastor Chris, para magbahagi ng salita ng Panginoon. At hindi na po natin ito patatagalin pa dahil excited na akong magbahagi ng isang napakagandang mensahe na nais na maiparating sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. Ito po ay pinamagatan ko pong in our hands it is nothing, but in Christ's hands, it is everything. So, mababasa po natin yan sa John chapter 6, verses 1 to 15. Basahin po natin John chapter 1. John chapter 6, I should say. 1 to 15. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok na kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para kakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres, na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, umigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang mga lumabis ng di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakaupo sila. Nakapuno sila ng 12 kain. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Let's bow our head and let us pray. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, na aming pagninilayan, na aming pagbubulayan, O God. Lord, open our eyes, open our hearts, O God. Open our spiritual understanding, O God, that we may able to receive, Lord God, the anointing, O God, the gift, O God, na nais mong maitanim sa aming puso, sa aming buhay, O God, sa mga oras na ito, O God. Maraming salamat, O God. Bless your loving child, Panginoon, na nakikinig, nanonood, O God, sa oras na ito, O God, sa pamamagitan ng social media platform na ito, O God. Lord, I pray that his life, O God, or her life, Panginoon, ay Lord, patuloy, Lord God, na samahan mo siya, Panginoon, saan man siya magpunta, saan man siya dalhin, Lord, ng kanyang mga pangarap sa buhay, O God. And I also pray that you use your servant, Panginoon, mightily, powerfully, anointedly, and effectively, O God, to deliver this great message, O God, na nais mong maitanim sa puso ng iyong anak, O God, sa oras na ito. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, good morning po, good afternoon, good evening, kung anong oras mo man mapapanood ang video na ito. But I pray na palaging ang kapayapaan ng Panginoon ang sumasa iyo. Wherever you are, saang panig man ng mundo ikaw dalhin ng iyong mga pangarap, saang panig man ng mundo ikaw dalhin ng iyong pagsisikap. I believe na si Lord, siya pa rin ang nagtatalaga sa iyo kung nasaan ka.
naniniwala po ako doon na kung saan ka dinadala ng iyong pangarap at ng iyong pagsisikap, ay nandoon ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Mayroong gagawin si Lord sa buhay mo. So, amen. Ang title po natin ngayong umaga is, In our hands, it is nothing. But in God's hands, or in Christ's hands, it is everything. Nabasa natin doon sa passage natin yung kwento tungkol sa pagpapakain po ni Jesus Christ sa mahigit sa 5,000. Hindi lamang po 5,000 ang mga tao doon. Dahil ang binibilang that time is not only, is the men only, mga kalalakihan lamang ang binibilang. So bawat kalalakihan po na nandoon, according to scholars, according to the Bible scholars, ay may kasakasama po yan na mga asawa. Kung iisipin po natin at pag-aaralan po natin, ang mga tao noon, hindi lamang po iisa ang kanilang mga asawa, kundi marami po silang mga asawa. May mga 2, 3, 4, at yung iba siguro mas marami pa ang kanilang mga asawa. O maliban sa kanilang mga asawa, meron pa po silang mga anak. Maliban sa kanilang mga anak, karamihan pa po doon, meron din po silang mga katulong or mga concubinage, mga servants na kanilang mga nabili. But ang nasa Bible, ang in-specify lang po doon is the 5,000 men. So kung susuriin natin mabuti, it's not only 5,000. Kagaya nga ng sabi ko, it can be 10 to 15,000 na katao ang napakain ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng 5 tinapay at ng 2 isda. Imagine, 5 loaves and 2 fishes nakapagpakain ng, kahit sabihin na lang natin 5,000. Napaka-imposible. Kahit sabihin po natin na 100 katao, napaka-imposible. Kahit sabihin po natin na 50 katao, imposible pa rin pong makapagpakain po ng, mapakain po sila ng 5 tinapay at saka ng 2 isda. So, doon po ang ikot ng ating pag-aaral sa oras na ito. At sa pagkakataong ito, ipapakilala ko po sa inyo si Philip or si Felipe. Siya yung disciple ni John the Baptist. Siya yung disciple ni Jesus na nakilala nila after nung naging disciple po ni Jesus si Andres. Pinakilala po ni Andres si Jesus kay Pedro. Si Pedro, dinala niya si Jesus sa kanilang lugar, sa Bethsaida. At nakilala po ni Philip at Nathaniel si Jesus. Si Philip po ay naging disciple po ni Jesus Christ. So, tines ng Panginoon si Philip kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. At yun nga po, tinanong siya ni Jesus. Nakita ni Jesus yung napakaraming mga tao. At nakita niya siguro yung kanilang gutom. Siyempre, saan man magpunta si Jesus, sunod sila ng sunod, punta sila ng punta kahit saan siya magpunta. Dahil sa mga himala na kanyang na-perform, dahil sa kanyang galing sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, kung kaya't sila ay sumusunod. Pero, noong nakita ni Jesus na sila ay kailangan ng kumain, tinanong ni Jesus para itest si Philip. At alam nyo ba kung ano ang naging sagot ni Philip sa kanya? Si Philip, siguro siya ay treasurer. Yun po yung nasa isip ko. Kasi siya yung nilapitan ni Jesus eh. Sa mga pastor po, pagka mayroong pong pakain, pagka mayroon pong budgeting, ang nilalapitan po ng mga pastor ay ang treasurer. So, tinatanong po namin minsan sa kanila, madalas actually, may kasya ba tayong pampakain dyan? So, sabi po ni Philip sa kanya, kahit na meron tayong 200
ah, pilak, hindi ito magkakasya para pakainin po ang napakaraming mga tao, sabi po niya. So, pumasok kay Philip yung pagkakarnal na pag-iisip or carnal thinking at yung makatao niyang pag-iisip. Hindi niya na worry na ang kausap niya, ang kaharap niya, ang kasama niya ay Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa kanya. Gayon din lumapit si Andrew na disciple ni Jesus, na dating disciple po ni John. At yun po ay lumapit din sa kanya. Ang meron lamang po tayo, Panginoon, sabi po niya, is 5 isda at saka 5 tinapay at 2 isda. So parang sinasabi nila kay Jesus that it is impossible na mapakain natin ang napakaraming mga tao sa pamamagitan lamang nito. But ano po ang dinemonstrate po ni Jesus sa kanila? Kung ano ang meron ka, ipagpasalamat mo sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala na mag-multiply ng mga ito. So yun po ang mensahe o dinemonstrate po ni Jesus sa kanila. So kinuha niya po yung 5 tinapay, 2 isda. Kanya itong ipinanalangin at saka ibinahagi. Matapos niyang ipanalangin, sumunod po ang pagbabahagi. At napansin po ng mga disciples, napansin ng mga tao na yung pinagkukuhanan nila habang sila ay nagbibigay ng pagkain, nag-i-spring out ang pagkain. Hindi ito nauubos. At nung matapos silang kumain at nabusog ang lahat, ano po ang nangyari? Sila pong lahat ay namangha dahil nakita po nila nung inipon nila lahat po ng mga tira-tira, lahat po ng mga sobra. Umabot pa po ito ng 12 kaing. Ganoon po kadami ang naiwan sa kanila. Mas madami pa po doon kaysa sa nauna po nilang ipinakita sa Panginoon. Yung 5 isda, 5 tinapay at 2 isda, naging 12 kaing. Amen. So, ganun po. Pag tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kung ano man ang meron tayo at hindi tayo nagrereklamo at natututo tayong magbahagi ng kung ano ang meron tayo, pinagpapasalamat natin ito sa Panginoon upang maibahagi natin sa ibang mga tao lahat po ng mga blessings na meron po tayo sa ating buhay. Gaano man yan kaliit sa iyong paningin, gaano man yan kakunti sa iyong pananaw. But pag ito ay ibinigay mo sa Panginoon, you lifted it up to God, and you give thanks unto Him. At nakita niya na ang purpose kung bakit ka nagpapasalamat, kung bakit mo ito itinataas sa Kanya, ay para maibahagi mo ito sa Kanyang mga anak na gutom. Hindi lamang po gutom sa makamundong pagkain, but they are also in hunger of the Word of God. Then Jesus will bless you. Jesus will bless that whatever you have in your hands, as you lift it up to God, that nothing, yang kakaunti na iyan, it will become everything to God. So, kaya po ang title po natin, in our hands, it is nothing. But in God's hands, it is everything. So, ano ang meron ka ngayon, kapatid, sa iyong mga kamay? Ano ang meron ka ngayon sa iyong mga bulsa? Ano ang meron ka ngayon sa iyong mga ATM? Ano ang meron ka sa buhay mo na sa tingin mo ay kakaunti, na sa tingin mo ay napakaliit? If you lift it up to God, ibibigay mo ito sa Kanya, ipagpapasalamat mo sa Kanya, at makikita ni Lord yung desire ng heart mo para makatulong sa ibang mga tao, that
little thing, that tiny thing that you have in your hands ay gagamitin ng Diyos para ma-bless ang libu-libong mga tao. In our hands, it is nothing. But in Christ's hands, it is everything. So, that's the message of the Lord today. Huwag mong tingnang maliit ang blessings na binibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong tingnang maliit o kakaunti ang bawat pagpapala at biyayang nasa inyong mga kamay. Sapagkat kung naniniwala ka na kasama mo si Jesus at naniniwala ka na nanggaling sa Kanya, yan, that is everything. That means everything. Kung ito ay ipapagamit mo sa ating Panginoon, kung ito ay ihahandog mo sa ating Panginoon, kung ito ay ipagpapasalamat mo sa ating Panginoon. So that's it for today. And bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, as we always do, let's together close our eyes, lift up our hands to God as I pray for you. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak, Lord, na nakikinig, nanood, Panginoon, sa mga oras na ito, God. Lord, hindi ko man alam o nakikita, Panginoon, kung ano ang meron siya sa mga oras na ito, Panginoon. But I pray, O God, no matter how tiny, no matter how little, sa kanyang paningin, Panginoon, ang mga blessings, Lord, na iyong pinagkaloob sa kanya, ang laman ng kanyang wallet, ang laman ng kanyang ATM, ang kanyang savings, O God, ang kanyang mga ari-arian, Panginoon. But Lord, upon this day, Lord God, na natutunan niya, Lord God, na dapat niya itong ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, ay Lord, it will multiply, Panginoon. As you multiply his wealth or her wealth, Panginoon, as you multiply, Panginoon, ang kanyang savings, O God, as you multiply, Panginoon, ang kanyang ang laman ng kanyang wallet, Panginoon, Lord, magmumultiply din, O God. Lalaki ang kanyang puso, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, sa pagbabahagi, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God, but Lord, sa maraming mga tao, Panginoon, libu-libong mga tao, Panginoon, you will use your child, Panginoon, ang iyong anak na ito, Panginoon, ang aking kaibigan, Panginoon, ang aking kapatid, Panginoon, upang, Lord, maging channel of blessings, Panginoon, sa lahat ng mga tao, O God. Maging channel of blessings, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan, O God. Upang, Lord, every time, Lord God, na may mga lalapit sa Kanya, Panginoon, upang humingi ng tulong, O God, it will spring out, Panginoon, sa Kanyang buhay, Panginoon. At siya ay maa-amaze, Panginoon, kung paano kikilos ka sa Kanyang buhay, Panginoon. Dahil binigyan mo siya, Panginoon, ng spirit of generosity, Panginoon. Kaya, Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, I believe, I declare, in the mighty name of Jesus, Panginoon, na ang iyong anak na ito, Panginoon, will become a channel of blessings, Panginoon, sa maraming mga tao, sa libu-libong mga tao. And you will be glorified in his or her life, O God. Thank you, Jesus. I glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So that's it. Ito ang lagi po natin tatandaan. Kung ang puso po natin ay may desire na tumulong sa mga tao, may desire po na magpagbahagi ng blessings na meron po tayo, no matter how little, no matter how tiny that is, sa ating paningin, sa tingin ng maraming mga tao, lagi po nating tatandaan, as we give it to God, as we lift it up to God, as we give thanks to God, that tiny little thing, that is everything to God. Amen. So that's it for today, and to God be the glory.